Yan na nga po, buhay na naman ang ating mga dugo. O diba, para sa isa na namang Sunday session ng umaatikabong kwentuhan, chikahan, at emehan ng malala. Ganon. O ayan ha, basta ang goal natin ay magpasaya. Ayan, magpakilig pa aba. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa bagong tahanan ng Radyo 5. Siyempre, ang 105.9 True FM. Dito na tayo sa totoo. Oh yes! To the right lang po ang pihit natin. And of course, sa panonood din mga nakatutok sa atin sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Magsasama-sama ngayon at talaga namang Christmas is in the air. Kaya naman, pupunuin na natin ang pag-ibig, pagmamahalan, at extra special feels. Ayan ha, para kumpletong-kumpleto ang inyong hapon. At yes, ako na po, ready na po ako para dyan ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey, pak na pak. Yes, happy to serve. Happy to serve talaga mga kapatid. At syempre, dito pa rin tayo always. GV lang ang ating radio show. Ito ang Match Made. Hashtag Match Made to Happen. Ang daming mga ganap today. Kaya naman huwag niyong palalagpasin yan. At ito na nga, nose na nyo na to mga kapatid for sure. Lalo na sa mga talagang nakatutok sa atin lagi dito tuwing linggo. Meron tayong ipapakilalang Heart Hunter at ikikwento niya sa atin ang mga buhay-buhay, ang mga ganap niya pagdating sa pag-ibig ha. Ang kanyang mga natutunan, mga heartaches at iba pa. Nako, i-share niya yan sa atin. Tayo naman syempre susubukan na pakiligin. Ayan ha. Sabay-sabay tayong kiligin. O diba? Pati tayo nakisali sa kilig niya. Kasi nga, eto na, may papakilala rin tayo na dalawang cupids na susubok magpatibok ng kanyang puso. Nako, mamaya magkakaalamanan tayo. Exciting yan. Pero syempre, subok lang naman. Itatry lang naman dahil malay nyo mag-work. Diba? Eto na, nako, baka this time, eto na talaga yon ha? Ikaw naman kasi. Nako ha, after all your sacrifices, your hardships, ang sakit na ng puso, ramdam ko siya. Wow. Di pa nga nalalaman yung story no? Oo, syempre ganito tayo dito. Kailangan ma-feel natin kung ano yung mga mararamdaman ng ating mga heart hunter. And for sure, nako, merong mga makaka-relate sa kwento ng ating bisita for today. Eto na, alam nyo naman dito, syempre ha, sa Matchmade, always hopeful lang tayo, di ba? Parang ang ating wish sa single parent's heart ng ating guest for today. Eto na, ipapakilala na nga natin. Ang ating guest ay isang single parent na matapos masaktan, mabigo, ayan, ready na muling magmahal ulit. Eto na siya, si Carrie Ann de Guzman. Hi, Carrie! Hi, hello po, good afternoon. Welcome dito sa Matchmade. Batiin mo ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Hi, hello po, good afternoon. Ayun Sorry. Ayun. So, si Carrie, anong pinagkakaabalahan sa buhay ni Carrie? Brand ambassador po ako ngayon para rakiterang ina. Di ba? Alam mo naman, ang mga nanay talaga gagawin ang lahat para sa mga anak. Alam mo, mukhang happy ang vibes mo ngayon, ha? Wala pong stress. Walang isa. Oo, kasi makikita mo minsan mga kapatid, di ba, sa aura ng isang babae, kung siya ba ay stress, kung, alam mo na, makikita mo sa mata, sa aura niya. Pero si Carrie parang fresh na fresh, no? Sabi mo nga, wala ka ng stress. Ano ba tong nagdulot sa'yo ng stress na ito noon? Sa past 6-year relationship, sorry. Ayun po, isang toxic na... You don't wanna call it relationship anymore. Ayan. Isang toxic na relasyon po na tinis ko sa loob ng 6 years. 6 years? Ang haba ng pagtitiis mo. Is father po ng 2 kids ko. 2 kids? Yes. Okay. Anong mga klaseng pagtitiis to? Pananakit, literal na pananakit po. Physical, emotional. Oh my God. Yan.
ano siya, lasinggero po siya. And hindi ko man po masasabing babaero, pero lasinggero po most of the time. Lasinggero. Yes. So, okay, isa-isa, lasinggero, nananakit ng pisikal, sinasaktan ka, tama ako? Yes, tama po. Tapos, mapanakit din pagdating sa mga salitang ginagamit? Yes po, sobra. Okay, so, nanang babae ba? Kasi malapit na Ay, yung hindi makumpleto naman, lahat. malapit na po sana, pero hindi ko po na-hold in actual. Pero may naramdaman ka na nagloko Yes po, siya? meron. Kasi hindi ko po na-open yung Facebook niya. Hindi po kami friends sa Facebook. And hindi po... Ha? Magkasama Yes. kayo? Yes Magkasama po, hindi kayo? po kami Mag-anak friends sa kayo? Facebook. Bakit No. hindi kayo friends sa Facebook? Seloso po siya, so mas pinili ko pong hindi na po ako mag-social media. Social lang po yung may social media. Ikaw wala. Wala po. So, hinayaan mo na alisin or i-deactivate yung sarili mong Facebook account Yes po, just para po because? focus po sa kanya. Sa family po namin. Oh, so siya lang ang pwede mag-Facebook. Yes po. Pumayag Then, ka sa ganung setup. Pumayag po ako sa ganun setup dahil ayoko pong maghiwalay kami. Mm-hmm. Andun pa po ako sa part na talagang mahal na mahal ko po siya, nagagawin ko po kung anong gusto niya. Kailan to nagsimula? Ikailang taon ninyo? Actually po, 4 years na po kaming wala. 4 years na Yes po. kayong wala. Pero itong nangyaring ito is2014 po. pang ilang taon nyo nang magkasama? Bago pa lang po. Bago pa lang. Yes Ginagawa po. na niya to. Yes po. First year ninyo. Yes po, first year. 24. First year. Tapos, lumabas na tong mga ganitong klaseng ugali Yes po, niya. pagbubuntis ko pa lang po lumabas ako. So sa first year nyo, nagka-baby na kayo? Yes po. Okay, so habang nagbubuntis ka dun sa una mong anak, May pananakit na involved na po. bakit ka sinasaktan? Anong reason niya? Bakit kanya sinasaktan? Siguro po, gusto niya po uminom, hindi ko po siya pinapayagan. Siyempre po, pag buntis ka, gusto mo, nasa tabi mo lang po yung partner mo. Oh, yeah. Yan. Takot po akong mag-isa nung time po na yun. So, hindi ko po siya pinapayagan kung saan niya gusto magpunta. So, umaabot po sa point na yung, imbis na magawa niya gusto niya, hindi niya po nagagawa dahil sa akin. So, yung init po ng ulo niya, sa kanya po binubuntis. So, ibig mong sabihin, nung nagbubuntis ka, sinasaktan ka niya kahit alam niyang buntis ka? Yes po. Anong klaseng pananakit to? Hindi naman po totally na masakit na pananakit, pero yung mga panunulak, sipa. Ayun. Sipa. Hindi ba masakit yun? Pero, Parang masakit may yun. mas worse pa po kasi. Ay, talaga? Ano yan? Pwede mo bang i-share sa amin? Hello sa mama ko. Alam niyo ba to? Ng mama Hindi mo? po. Hindi niya alam. Ibulong mo na lang sa akin. Gusto mo ba? Ibulong mo. Hindi, ibig ko sabihin, may mas grabe pa siyang ginawa Opo, doon. yung nagka-black eye po ako dito. Ha? Yes po. Hawak niya po yung remote, then yung hair ko po, hila-hila ng ganun, pinukpok niya po yung left side ko po. Oh my God. In front of my Kids. kids po. Oh my God. Wow. Sinaktan ka ng ganun. And then, kinabukasan po, nakita po yung ng mother ko, Pero, the day after po. Pinagtakpan mo siya? pinagtakpan ko po, ang sinabi ko kung reason is, nadulas po ako sa CR. oh my God. And then, nagtiis pa po ako ng 1 year nun. Okay. Hinintay ko po na baka magbago po siya, Mhm. pero mas lalo pong lumala. So, hindi lang isang beses niya ginawa yon. Maraming beses ka na sinaktan ng physical after nung pangyayari Opo, yun. pero yun po yung pinaka-worst, na talagang may pasa na po yung mata ko. Anong rason? Bakit humantong sa ganong katinding pananakit ang ginawa niya sa'yo? Umiinom po siya, kasama po yung kids ko, umiinom po siya, so binabawalan ko na po siyang uminom. So napag-initan niya po ako. At sinaktan ka niya. Opo. So, yung madalas na dahilan kung bakit kanya sinasaktan is yung pagbabawal Pagbabawal mo ko sa po. kanya, na which is para sa kanya din naman yun. Yes po, kasi wala po siyang time sa amin. Kumbaga, nasa bahay lang po ako, taong bahay, siya po nagtatrabaho, nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. So wala po talaga siyang oras. Yung parang nanlilimos lang po ako ng oras na sana po na imbis na nagiinom ka dyan, banding tayo kasama mga bata. Oo. So, anong ginagawa niya? Nagtatrabaho ba siya? Nagtatrabaho naman po siya. Pero gusto lang niya na mas madalas siya sa barkada niya nakikipag-inuman. And ikaw nagdemand ka, wala kang oras sa amin, sa pamilya mo. Ang kapalit nito ay sinasaktan ka. Yes. So, sa unang taon, sinasaktan ka na, bakit mo piniling Magkarapat pangalawa. magstay sa relasyon nito? Galing po kasi ako sa broken family, lumaki po akong walang tatay. So ayoko po magaya yung mga bata na wala rin po silang tatay. Kaya hanggat maaari po, tiniis ko po yung sakit. Na which is mali po. At ang haba ng pagtitiis mo, 6 years. Na paulit-ulit kang sinasaktan na pwede ka naman siguro lumabas. Sa 6 years na yun, lumalabas ka ba?
para lang po dumalo sa family ko. Pero yung lalabas po para with friends, never po. Never sa 6 years. Never po. Oh my God. So para kanyang kinulong. Actually, pinili ko po yung sarili kong ikulong sa ganung sistema. So hindi nanggaling sa kanya na bawal kang lumabas, bawal kang makipagkita sa mga kaibigan mo, ikaw lang ang nagdesisyon. Bakit? Siguro po parang nandun po ako sa point na family lang. Wala Yun pong lang yung friends. focus mo. Yes po. Tsaka parang wala po siya isipin niya na dapat siya magselos. Kasi seloso rin po siya before nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang po kami. Nasaktan ka ba niya dahil sa kadahilan ng pagseselos? May Hindi ganun pa bang naman pagkakataon? po. Hindi pa naman So po. basically, nasasaktan ka lang dahil sa pag-iinom, na pagsaway mo sa kanya. Yes po. So pag pumupunta ka sa pamilya mo, which is yun lang yung pagkakataon na lumalabas ka sa bahay, hindi mo sinasabi o i-share mo to sa kanila? No Hindi. po. Wala po silang alam. Paano mo na itatago yun na sobrang bigat, sobrang sakit? Sobra po. Iniiyak ko lang po kasama yung mga bata, niyayakap ko lang sila pag tulog na po sila. Grabe po. Wow. Ito yung mga kapatid, parang martyr sa ngalan ng pag-ibig talaga. Alam mo, hindi mo alam kung saan ka dadalhin no? Ano naman yung dahilan at kumbaga dumating ka sa point na yung 6 years siguro tama na yun. Bakit ka dumating sa ganung point? Sa last year po, umabot na po ako sa point na habang kami po nag-move on na po ako. Kasi parang napagod na rin po ako sa part na yun. So, nakikisama ka sa kanya and wala siyang alam na kahit magkasama kayo sa isang bubong, nagmo-move on ka na. Opo. Dahil po siguro, tao lang din po napapagod. Hinintay ko po siya magbago, hindi po siya nagbago. Sa 6 years na yun, ilang beses ko po siyang binigyan ng pagkakataon na magbago siya, pero hindi po nangyayari. So habang kami pa po nung last year, ayun, nagmo-move on na po hanggang sa natanggap ko na po na wala na po talaga magbabago. So, Lalo lang lalala. Tsaka naawa po ko sa mga bata. Hindi na po para sa isipin ko na hindi sila pwedeng lumaki na walang tatay. Mas worse kung makikita po nila yung sistema na lagi po ko sinasaktan sa harap nila. Kaya mas pinili ko na lang po na iwanan na lang po siya. And nung sinabi mo sa kanya na makikipaghiwalay ka, ano ang naging reaction niya? Hinabol ka pa rin ba niya? Actually, siya pa nga po naglalabas ng gamit ko. Wow. Wow. Talaga? Pero yung mother and father niya po, nagpupunta po sa bahay, pinagbabati po kami, pinagbabalikan, pero pag babae po talaga napagod, wala na. Wala na. Pag ubus na ubus ka na at said ka na talaga, ano pang maibibigay mo? Wala na. Wala na po. Kahit para sa sarili mo, ubus na ubus ka na nga eh. So wala ka nang maibibigay talaga. So yun na, ang huling nyo, pagkikita Opo, yun nung na time po. na yun. And nag-decide Mabilis ka na. naman din po siya nakamove on. Kasi nag-asawa din po siya agad. After ng gaano katagal lang? Siguro po, 2 to 3 months. 2 to 3 months, nag-asawa na ulit siya. Yes po. May anak na rin siya. Apo, may baby na po sila ngayon. Wow, ang bilis ng mga pangyayari. And ikaw, yung proseso mo ng pag-move on, gaano katagal ito? Ang tagal ko pong tulala. I mean, yung sarili ko lang po talaga. Muna yung inayos ko yung sarili ko hanggang sa... Hindi rin po kasi ako nagtatrabaho sa 6 years na yon. Oh, Hindi po ako pinagbawalan ka niya. Hindi po ako pinagtatrabaho. Sinabi niya yun na huwag Kasi ka wala po magtrabaho. mag-aalaga nung bata. Okay. Dahil, So, syempre, masyado pang... full-time mom lang po ako nun. Okay. So, parang, ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Kumbaga, nato-torture na yung... I mean, abuse na yun eh. Sobra Physical. Tas yung mental health mo. Tapos, nakikita ng mga anak mo na ganun ang ginagawa niya sa'yo. So, grabing trauma, no? I believe yung talagang sinapit mo dito sa partner mo na ito. No? And why are you choosing to move on? Kung di po ako mag-move on, wala pong future yung buhay ko. Parang na-stack up na po ako dun sa ganung sistema. So, mas better po na nag-move on ako agad kaysa po umabot ako sa tatanda ako nakasama yung taong sumira lang sa buhay ko. Although binigyan niya ako ng blessing, yung 2 anak ko lang po. Pero yung buhay na pinaranas niya po sa akin, grabe, ang hirap po. Pero ngayon, can stand on my own na po. Na kaya ko pong isipin yung mga bata na kahit wala silang tatay, okay lang. Kesa naman lumaki kayo na may tatay kayong nananakit ng nanay. Sa harap pa po nila. That's the power.
That's the power, mga kapatid, diba? After ng mahabang panahon na ganun ang pagtrato sa'yo, no? Parang ang bigat-bigat, no? Ang bigat-bigat nung napagdaanan mo sa kanya, no? At dahil nga ngayon, kumbaga, yung helmet na nasuot-suot mo noon, finally, may isang araw na hindi mo siya naisuot at nauntog ka na. Finally, at nagising ka na, no, sa katotohanan na talagang it's about time na mahalin ko yung sarili ko, Tama no. po. It's about time na kumbaga ako naman dahil walang sino man sa atin, no, na deserving na maitrato ng ganitong klase, no? 'Di ba? Laging lasing. Sinasaktan ka pisikal. Yung nakikita ng mga anak mo na ganun ka itrato na para bang palamuti ka sa bahay, no? Na paano ka ba niya itrato sa bahay? As in, dinadaan-daanan ka ba niya? Wala ba man Opo, lang? parang katulong po. Oh my God. Wala po talaga na maasa mo na parang partner po na Mhm. may lambing, sweetness, wala po. Wala. At feeling ko sa 6 years na yun, parang naikulong ka na, wala ka na sa sarili mo, na hindi mo nakilala yung sarili mo. May Totoo po. ganong feeling ka. Ibang level, no? At wala rin talaga namang, alam nyo mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, wala rin talagang ibang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo. Because I feel like, no, kahit pa sinong mga kapamilya or kaibigan ang mag-advise sa'yo, I feel like hindi mo sila maririnig na papasok lang sa tenga mo and sa Hindi kabila lalabas din, parang bingi ka dahil nababalot ka ng pagmamahal dun sa tao na yun. 'Di ba? Tama po. And hindi naman masama magbigay ng second chance na ilang beses mo na rin naman siya Umabot po ng nabigyan ng... hanggang fifth. Ang dami Di ng ba po? tsansa. But you have to know your limitations. Yes po. Ika nga. Hanggang saan, hanggang kailan niya ako gaganituhin. And ito na nga, nag-end na sa 6th year. Sa ika-6th year ninyo. And finally, ngayon, masasabi mo ba 100% nakapag-move on ka na ba sa kanya? Yes po. 100% move on po. And ginagawa mo to syempre para sa mga anak mo rin. Siyempre, para sa kanila naman po talaga lahat. Kasi, lalo na po, nag-aaral na po sila. So, in future na lang po nila talaga yung focus ko po. Ayan, maganda mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ramdam na ramdam ko yung yung kahit hindi ko naman talaga personally kilala si Carrie, pero I feel like ramdam na ramdam ko talaga yung bigat, no, ng napagdaanan mo. At grabe talaga yung na-experience mo dito sa tao na to. Ano yung biggest lesson na pwede mong i-share sa mga kapatid natin na nakaka-experience din ng ganyan na parang nakatrap sila or nakakulong sila sa ganyang sitwasyon na hirap silang umalis dahil nga mahal pa rin nila yung tao na yun? Ayun po. Marami po ako nakilala, lalo na sa mga kaibigan ko rin, na nagtitiis po dahil sa sitwasyon na ayaw po nila lumaki yung anak nila walang tatay. Alisin po natin sa isip na yung ganong mindset. Kasi kaya mo naman bilang babae, hindi ka lang basta babae. Lahat kaya mo, basta isipin mo yung mga bata, hindi yung porket mahal mo yung lalaki, sa kanya na lang iikot yung mundo mo. Yung lalaki nandyan lang yan. Yung mga anak mo, yan yung totoong makakasama mo, hindi ka iwan, hindi ka sasaktan. Sila yung magiging lakas mo. Na kahit anong mangyari, mamahalin at mamahalin ka nila, tanggap ka nila. Yung mga lalaki, sa una-una lang yan. Ayun po. Ayun. Pero I hope, no? Alam mo, talagang dapat hindi pa rin talaga mawawala yung hope kasi for sure, meron at meron pa rin na nandyan lang sa paligid. Malay mo, di ba? Na talagang makakatuluyan at magbibigay sa'yo ng pagmamahal na deserve mo. Kaya wag tayo mawawala ng pag-asa. Di ba, Carrie? Yes po, always. Always. Ayan. At finally nga, ito, nako, thank you very much for Thank being you po. so brave na i-share ang iyong story sa mga kapatid natin. Ayan, at syempre, ito, bukod nga kay Carrie, meron din tayong makakasama, of course, ngayong Sunday, para sa ating usapang pag-ibig ang ating resident expert na si Doc Camille Garcia. Doc, hello, hello! Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, DJ. Hi DJ tuloy. Hi Doc! Hi Doc Camille! Ayan, para mas maging light yung pakiramdam natin kasi alam ko medyo mabigat. No, ang storya natin ngayon, Doc Camille. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating single parent? Okay, alam mo sana pagdating dito, kailangan din ng legal action, ano? Pero kasi hindi na natin siguro
dahil wala naman na yung lalaking yun, so okay lang. Pero anyway, ito yung tinatawag natin na pwedeng makonsider natin na battered wife syndrome or yung tinatawag nating battered woman syndrome. Bakit ganito? Kasi kumisan, may mga pagkakataon sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, ang tendency kahit na mali siya, ang sasabihin mo, ako'y may mali, ako'y magtitiis. So, ang mangyayari, pagdating sa ganun, nagdaduda ka na rin sa sarili mo na, ako nga ba talaga, di ba siya na yung nanuntok sa akin, siya pa yung nanakit ng ganito, yung mga pinagagawang ganito, pero kaya siguro nagkaganon kasi ako yung may mali. So, napansin mo, natiisin niya yung mga ganon. So, hindi ibig sabihin, DJ Ana, na para lang din sa mga bata. Kumisan kasi, nagkakaroon ng self-doubt dahil nga doon sa pangyayari na namamas siya dahil because of sa pagmamahal mo dun sa taong yon. Pero, tatandaan natin, no, yung mga taong may mga gantong pag-iinom, tinatawag nating alcohol intoxication disorder, talagang may mga pagkakataon, iba, pagkatapos uminom, natutulog, o kaya naman may nanggugulo. Pero merong ibang tao talaga, ang focus, pag yung, halimbawa, pinigilan mo lang ng konti, kung nadi-displace yung anger nila. Kaya nga, kumisan, may mga pagkakataon, yung mga karelasyon nila, nagiging punching bag, parang mga ganon. Tapos, palalabasin nila na kinabukasan, wala naman ako yung sobrang bait. Kaya ikaw na naman, babalik ka na naman dun sa tao yun. Kasi sasabihin niya, oy, nasaktan ba kita? Naku, sorry, ganyan. Tapos susuyuin ka. So, parang nagiging cycle of violence ito. So, yun yung nakakalungkot. Pero ang maganda dito kasi umabot sa punto si Carrie na nagkaroon ng self-realization. Kasi kung walang self-realization, kumisan yung mga ibang tao pa yung pwedeng tumulong sa kanya. Kung talagang sasabihin ng mga kaibigan niya, I think it's about time na mag-seek ka ng professional help dahil kasi parang mali na yung nangyayari sa'yo. Ang mahirap lang dito, baka sa susunod ng karelasyon niya na, di ba sabi niya 6 years yun, baka yung sa susunod ng karelasyon niya, gusto niya in control of the situation. Pag naging in control of the situation naman siya, baka kukuha siya ng, hindi ko naman sinasabing substandard na, na relationship, pero ang punto dito, ayoko na nung ganito. So, mas magiging malakas ako. Pero wag naman sana umabot sa punto na maging man-hater siya. Kasi merong iba pagdating sa ganyan, nagiging man-hater. Yes. Basta ang iniisip nila, kung di mo mahal yung mga anak ko, sorry ka na lang. Diba? Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Ang maganda lang dito, binibigyan pa rin niya ng pagkakataon ang pagmamahal ng isang magiging future na karelasyon. Ayun naman. Thank you so much. Doc Camille, nako, grabe ha, napakabigat ng ating usapin ngayon. Pero ito, alamin natin ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at ka-matchmade online. Ito, sabi ni Badet, Kalabrada ng Quezon, ang hirap na ngang magmahal ulit lalo na may mga anak ka na. Kasi paano nga yun? Ano na lang ang sasabihin ng mga anak ko? Nako, ha? Ito naman, sabi naman ni Don Rich, maraming kailangang i-consider kapag may mga anak ka na at magmamahal ka ulit. Kailangan extra ingat na kasi may mga bata. Kung magmamahal, dapat mahal din ng manliligaw o bago mo ang mga anak mo. Mahal ng bago mong manliligaw yung mga anak mo, brother. Okay, so ayan ang mga reaksyon ng ating mga kapatid na talagang relate na relate. Parang feeling ko maraming mga single parent ang nanonood sa atin ngayon, no? And siguro madagdag ko lang din, no, Doc Camille, no? May mga times din talaga na parang lagi nasa isip natin na kapag talaga mahal natin yung tao na magbabago siya. Dadating ang time magbabago siya. Lagi kang may ganong thinking and hope sa isip mo. Totoo yun. Kaya nga hindi ka makabitaw sa relationship eh. Kasi yung isipin mo, lalo na pag sinabi, hayaan mo, sa susunod, hindi ko nagagawin yan. So ikaw, aasa ka na naman. Until it comes a point na parang napagod ka na sa kakadinig ng ganung mga salita. So dun mo palang makakonsider na, hindi, mali na tong ginagawa ko. Actually, it takes time. Kumisan yung iba nga, hindi, hanggang ngayon hindi pa rin na-realize. Inaantay pa nila talaga masaktan sila ng todo-todo at magulpi. Sana wag naman ganun. Wag naman ganon. And another factor siguro is kaya tayo kumakapit doon sa ganong klaseng relasyon kahit alam natin na sinasaktan is, yun nga, iniisip natin kung ano kaya ang sasabihin ng mga tao na mabubuhay yung mga anak
ko na walang tatay o broken family, ano kayang sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Na minsan dapat wag na nating isipin ang sasabihin ng ibang tao, no? Especially kung hindi naman sila, wala naman sila kambag sa buhay natin, 'di ba? Minsan yan. yun din kasi, 'di ba? Ang isa sa Oo. dahilan. At saka, lalo na kung halimbawa, sabi niya 6 years siyang hindi nagtatrabaho. Yes. So parang lahat na lang yung you become dependent dito sa tao na to dahil kasi parang aasa ka pag walang binigay sa iyo di wala ring makakain yung mga anak mo, so parang financially constrained ka rin dahil kasi sasabihin ka nun wag ka magtatrabaho, ako lang ang bahala, so Yes. paano yun, di ba? Oo, and tayo pa namang mga babae, syempre, we want to feel yung ano rin natin, yung purpose natin sa buhay. Well, of course, hindi ko naman sinasabi na madali yung, na madali yung isang maging housewife, no? Isang matinding responsibility din yan. Pero, syempre, may mga times na mafe-feel natin yung gusto mo rin naman i-pursue yung sarili mong career, Totoo 'di ba? yan. Na maramdaman mo na everyday pumapasok ka, meron kang binubuong career na sa sarili mo lang, 'di ba? Iba rin naman yung ganung pakiramdam. Totoo yan. Pero nabilib ako kay Carrie dahil kasi at this point, di ba, na itataguyod niya yung kanyang 2 anak. Ayun. Nakapag-aral pa. Tama yan, Doc. Pero eto, mamaya, kilalanin naman natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ni Carrie, ang kanilang kwento sa pagbabalik ng inyong paboritong matchmaking show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. Nakatutok pa rin kayo sa nakaka-GV na dating show sa radyo. Ito ang Match Made. Kasama niyo pa rin DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. And this time, heto na mga kapatid, kikilalanin na natin ang ating mga Cupido for today. Ang ating Cupid number 1 mula pa yan sa Batangas. Siya ay 21 years old. Please welcome Dawn Janrev Manim Team. Hello, Dawn. Hi, Dawn. Hello po. Magandang hapon. Magandang Saling hapon hapon. din sa'yo. Wow, napaka natin dito, Tagalog pala. Magandang hapon sa'yo, Dawn. Oo. Feeling ko mayaman ka eh. No? Tama Limit ba? na. Pinupush ko na. Sinisimulan na habang bata pa. Sinisimulan. Kasi yung mga pangalan na doon, parang tipong may mga hasyenda eh. Ganun ang datingan eh, no? Pero yun na yung nasa mindset ko talaga ngayon. Ay, Parang galing. pinupush through ko na. Parang more on mindset. Ang mindset ko ngayon is more on negosyo, more on money. Wow, that's Because nagpe-prepare na din ako para sa future ko nga. Na sabi ko, ayokong mapagaya sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko ma-provide sa magiging family ko or sa magiging anak ko. Kaya ginagawa ko yung the best na. Simula bata pa. Ganda. Ang ganda ng ganyang mindset talaga, no? Bakit naging ganyan yung mindset mo? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Kasi usually, kami po sa family po namin, hindi po kami lumaki ng mayaman talaga. Mm-hmm. Like, napoprovide naman ng parents ko yung pangailangan namin, but definitely, hindi na ibibigay yung parang luho namin. Mm-hmm. Parang yun yung bagay na nagbigay sa akin na sabi ko, gusto ko may makuha ko, gusto ko may ma-achieve ako. Kung hindi may provide ng pamilya ko, gagawin ko para sa sarili ko. And then sabi ko, yun tumatak sa mindset ko. Sabi ko, bago ako mentor sa relationship ulit, sisiguraduhin ko kaya ako mag-provide para sa taong mahal ko at para sa future namin. Para ayoko na umasa sa parents ko kasi syempre tumatanda na din sila. Kumbaga, naging mindset ko na sisimulan ko na ngayon para pag na-start ako ngayon in the future, mag-aano na lang ako ng pera. Kumbaga, dadating na lang sa akin yung pera. Kaya ni-establish ko na ngayon yung sarili ko para sa mga business, sa mga pagkakakitaan. So you are a businessman. I'm a financial advisor but maganda siyang income also and madami din ako natutulungan but marami din akong sideline. I'm a freelance and also dati nung bata pa ako, nag-start na ako mag-resell ng mga product. But definitely, tinatrabaho ko na siya ngayon na mag-start ako ng my own clothing line. Wow. Pero sana mag-push through and then para magtuloy-tuloy. Definitely, no? Ang mga taong masisipag, madidiskarte, isa lang ang kapupuntahan niyan, success, di ba? Tama pa, tama. Parang itong si Carrie, isa ka ring rakitero. Siya kasi rakitera, no? So, kung merong pagkakakitaan talaga, pupuntahan mo yan, kumbaga ganun. Opo, yun nga din po yung, ang maganda kasi kay Gary, maintindihan ko na kasi, alam ko na yung pag-racket-racket talaga. Kumbaga, mabilis ko na maintindihan. Ang kailangan ko lang siguro mahingi sa kanya, isuportahan niya ako sa gagawin ko at susuportahan ko siya sa gagawin niya para magkasundo kami and para naman sa future namin kung sakali ang ginagawa ko. Aba, parang talagang gusto niyang pumlas one agad sa ating sa ating challenge. Wala pa man din, kakasimula pa man lang, ha? Oo, pero ang ganda ng mindset, no, ni Don. Ikaw ba, pag-usapan naman natin yung buhay pag-ibig mo, yung mga naging past relationship. Nakailang relasyon ka na ba? Usually, 3 lang, but Antari ng usually mo, ha?
Ano ba dapat? Usually, tatlo-tatlo lang ako. Tatlo lang, Ano ba tatlo yun? lang. Pero ang last relationship ko I was grade 10. Grade 10! Grade 10 pa. Ilang years na ako Sobrang single. bagets! Ano ba ginagawa ko ng grade 10? Hindi ko nga naabutan pala yung grade 10. Grade 10 na ata, no? Hindi ko na 5 years na ata. Kasi, kaya hindi kami nag-push through sa relationship namin is because we're not. It's because mag-aral muna kayo. Hindi, tama po na hindi po talaga kami parehas matured enough. yeah. And then, sabi ko, but gusto ko talagang mag-date pero wala akong pera. Yun yung isa ding mindset. Kasi sabi ko, nagbabayad pa ako ng tuition, umaasa pa ako sa family ko. Tapos, dadagdag pa ako para lang sa Yung pandate ko. pinande-date mo, kinukuha mo sa baon mo. Opo. Sabi ko, kulang na kulang pa. And then, syempre ako naman, gusto ko talaga, pag magde-date kami, ako yung magpo-provide talaga sa girl. Syempre, parang sa Pilipino na, yun ang naging natin. Pero ako, yun na sa mindset ko. Gusto ko ako magpo-provide talaga. And then, hanggang sa nag-agree naman kami na parang hindi mo na mature enough, sabi ko, hindi mo na push through. And na-realize naman namin talaga, hindi pa kami totally ready sa relationship. And then, sabi ko nun, hindi mo na ako magjojowa ulit or mag-relationship ulit hanggat hindi ako financially stable. Okay. Tas, So, after that relationship, when you were in grade 10, may sumunod na, which is grade 11. Charay. Hindi, anong ka na nun? Ilang taon ka na nun? di ko na, ano pang taon ko nun? Siguro, 18 or 19. Okay, yun yung second relationship mo. Grade 12. Okay. Ay, hindi. Yung, Sige, ano di ba talaga? tatlo yung relationship ko? Then yung, yung dalawa, yun yung talagang pinakasinoroso ko, yung grade 10 at saka grade 12. Okay. And then yung sa grade 12, yun din, hindi rin kami kasando kasi financially talaga, hindi ko pa rin ma-provide. So, tinesting mo ulit kung kaya pa ba? Hindi ko talaga. Pero ay, hindi talaga kaya. Tigilan Diba? na talaga ang pagde-date ng hindi pa nakakatapos ng pag-aaral. Kasi ang hirap pumasok sa isang relasyon talaga walang pera. Mahirap talaga. Kasi Mahirap. unang-una, syempre magde-date kayo. So, dun pa lang, alangan mo magde-date kayo sa restaurant nang wala kayong kakainin. Tubig-tubig. Fishball. ganon. Masaya din naman mag-date sa mga fishballan. Oo Pero, naman. syempre, Syempre- gusto mo pa rin parana sa girl na gusto mo i-date sa restaurant, sa mga Oo. mamahaling kainan, di ba? Oo. Well, yan talagang isa sa rason na mahirap talaga makipagrelasyon kapag estudyante ka pa lang. Kasi yung pinanggagastos mo, syempre, hindi naman yun ang gagaling sa sarili mong bulsa, sa bulsa ng magulang mo yun. Tama, Diba? tama. So, kaya unahin muna natin ang pag-aaral. Opo. So, Pero case to case yan, iba-iba naman tayo. Siyempre, may hindi naman natin ginojudge yung mga estudyante na pinili nilang magkaroon ng relasyon. Maybe because as an inspiration, di ba? So, iba-iba. Apo. Ikaw, after that relationship, yun, nag-start na ako. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko muna mag-start ako muna sarili ko. Mag-start ako sa pagkakakitaan. May pagkakakitaan. Okay. Then yun, nag-start ako mag-resell ng mga damit. Tapos, nung nag-18 ako, nag-try ako mag-financial advisor. Sabi ko, try ko nga to. Parang maganda rin. Kasi parang ang pinaka-strength ko talaga sa sales ako. Maano ako sa sales. Parang yun yung strength ko. And then nung tinry ko, nag-ano ako. nag-work. Nag-work. Sabi ko, Nagkakapera. Nagkakapera. Aba, may pan-date. Yun. Doon na nag-start na. Almost magto 2 years na. Magto 2 years or 3 years na ako sa pag-ano. And then maganda yung naging income niya sa akin. Sobrang laki ng tulong niya sa akin. Sa pag-tuition ko, ako nakapagbayad. Then sa baon ko. Then Ano sabi- bang course mo? Computer science. Computer science. Okay. Sabi ko, napakalaking bagay nung nag-start ako. And then bukod pa yung pag nag-judge ako, Yung mga racket mo oo, on the side. May mga sideline. Malaki-laki Oo. din yun. Then sabi ko, ready na ulit ako, sabi ko. Hindi lang ako financially stable, ready ko baga. Gusto ko na rin ulit magmahal kasi namimiss ko na. Parang yan. Namimiss mo na ang mga lambing. Ganon. Masarap naman talaga ang pakiramdam ng magmahal at alam mong may nagmamahal sa'yo, di ba? So ngayon, Tama. ready ka na talaga. Yes, ready na. Ready na ang ating May Cupid. pang-date na eh. May pang-date na din. May And pang-date then, pinag-ipunan na kayong future. Wow! Agad-agad yan. O, diba? Ready na ang Cupid number 1. Pero ito, magkakaalamanan tayo kung ano naman ang kwento ng ating second Cupid. Siya naman ay mula sa Calamba, Laguna. Siya ay 24 years old. Let's all welcome Emmanuel Balba. Hello, Emmanuel! Good afternoon, everyone. I'm Emmanuel Balba, 24, from Calamba, Laguna. Parang very pageant naman ang ano natin, sagutan. Ako sa first impression ko sa'yo, sumasali ka ba sa mga pageants? I recently lumaban ako sa international pageant. Wow! Yeah, October 17 in Thailand, representing the Philippines. Uy, congratulations ha! Oo. So, mahilig kang mag-join talaga ng mga pageants ever since? That's my third pageant actually. Third National, then regional, then national. Tapos di ako pinalo sa national.
may nag-invite sa akin to international. Ginarab ko, ayun, nag-grand winner naman. Grand winner! Sorry kayo, hindi nyo kinakaya yon. Grand winner. Ano yung pinaka-biggest challenge sa ano bang tawag sa mga ganyan kapag nag-join ng pageant sa lalaki? Pageantero. Pageantero. Pageantero, Yan yung term mga no? Pageantero, oo. Ano yung mga ano dyan, challenges na na-encounter ng mga pageantero? Usually yung pagdating sa mga suits, kapag wala kang connection, talagang kakapit ka kahit kanino. So, pwede naman ba makihiram? Or financial mo. Oo, kasi medyo magastos din talaga. Syempre, kailangan yung at your best ka, yung mga isusuot Yes. mo. Kahit yung minsan nangihingi pa tayo ng mga financial support sa mga LGUs, sa mga may business, ganun. Of course, yung training. Yes. Kasama na din yung physical training na kailangan lagi kang fit, tignan. And yung mental training mo din. Tama. So, nandun yung So, very disiplina challenging siya. din dapat talaga sa pag-join ng mga pageants. Pero ikaw ba, Emmanuel, ano yung mga na-experience mo naman ito pagdating naman sa pag-ibig? Kumbaga, ikaw nananalo ka sa pageants. Ikaw ba nananalo ka rin sa pag-ibig? Sometimes we win, sometimes we lose talaga. Pare naman. Pinapaandaran mo kami sa mga sagutan. Okay. Why is that so? Wow. Kasi sa past relationship ko, sobrang saya, sobrang... Nakailang relasyon ka na pala? 6. 6? Yes. Wow. Dami. Usually 6 kasi siya usually 3. May usually. Oo. Hindi, okay, 6. Masasabi mo sa 6 na yun, lahat ba yun tunay na pag-ibig yun? The feelings. The feelings. Feelings ang tunay doon. Pero siguro yung pag-stay lang talaga and yung consistency, minsan mahirap talaga mapanindigan. Mhm. So, ano yung pinaka-recent mo at ano yung naging dahilan ba't kayo naghiwalay? Naging stressful sa akin yung this year lang siya na natapos. Gaano kayo katagal nito? Almost a year lang. Okay. And Bakit stressful? pareho kaming nagra-racket din kasi kami. Models din Pageant, kami. model. Okay. And nawawalan kami minsan ng project. Ako gusto kong mag-provide sa kanya. Though mas successful siya kaysa sa akin. Ako nahihiya ako. Nahihiya ako sa kanya na minsan nagbibigay siya sa akin. So, nasa isip ko, no, ako yung lalaki. Ako yung You should provide, parang ganon. I got you baby, mga ganon. Oo. I got you, babe. Kumusta yung wallet ko? I got you, babe. Charot. Siguro parang I can say ego or pride. Kasi kasama na dapat na parang automatically lalaki ka. Kailangan mo sagutin yung girlfriend mo or asawa mo. So, na-stress ako na wala akong work. And lagi akong gumagawa ng paraan para sa kanya. Diyan papasok ang financial advisor natin. Doon, pasok. Charot lang. Oo. Mamaya mag-meeting daw kayo. Nagganon din ako, nag-financial advisor din talaga? ako. While waiting kanina. Charot. Hindi. Charot lang. Kanina lang pala. No? Kanina lang pala. Charot lang. Okay, so yun ang naging major problem is hindi mo tapos- ma-feel na you are a provider dun sa jowa mo. And yun, na-stress ako dahil sa pandemic din, na matagal akong single. Parang naging libangan ko ng stress. Kaya ka Compliment nagjowa. sa iba, ganon. Compliment lang sa iba. Pero sa akin, wala lahat mga sinasabi ko doon. Nag-compliment lang ako sa iba. Wait, Tapos, what do you mean? Nagko-compliment? What do you mean? Yes, parang cheating siya, cheating. Naging cheating, ganon. Okay, so nung time na yon na in a relationship ka dito sa model, nagko-compliment ka sa ibang girls. Yes. Nagme-message, ganon? Yes. Message Bakit? lang pero walang kita-kita, ganon. No. Parang pinapagaan mo naman ang pag-cheat na yan talaga. Oo. Bakit ka nagko-compliment? Kasi- Kilala mo ba itong mga girls na to? Mostly, yes. Yes. Kilala niya na kaibigan mo rin tong mga to. Yeah. Okay, so Pero hindi ko din tinuloy yung ganong habit. okay, so Sabi- tinigil mo. Inisip ko kasi sabi ko, seryoso ako dito sa babae to, seryoso din siya sa akin. Dahil una, isip ko, di naman siya mali. Doon ko na lang, tinamaan na lang ako ng sabi, mali ito. Mali kung mali. Oo.
I need to change. I need to change for her. At least Parang- na-realize mo na you need to change at mali yung ginagawa mo, di ba? Kaso, yun nga, wala namang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman niya. Nalaman niya. Nalaman niya. And so, sa madaling salita, naghiwalay kayo because this time, ikaw ang may rason. We Ikaw- tried to fix it actually. Pero hindi na talaga kaya. Umaga, okay kami. But when the night comes, yun na, doon na kami Doon na nag-aaway. nag-aaway. Till morning actually. Hanggang umaga na yun. Nagsasagutan So, naging na kami. cycle na yung gano'n, no? Na paulit-ulit. But now, you feel like you're ready, Yes, nakapag-move on natuto ka na na, ako sa and lesson. natuto ka na. That's the most important thing. So, natuto ka na. Yes. Okay, that's what's important naman mo. Natuto ka na, alam mo na ang gagawin mo next time, hindi mo na uulitin yun. And there you have it, mga kapatid. Nako, salamat sa inyong mga kwento, Cupids. Maraming salamat. Thank you for sharing your stories. Ha, patikim pa lamang po yan, ha. Nako, syempre ha, marami pang mga ganap this afternoon at hanggang saan naman kaya ang kaya nilang patunayan para mapili ng ating Heart Hunter for today. At sa puntong ito, ang ating paandar ay tatawaging pam param pam pam pam. Ayan na nga ha, ano bang meron dyan sa pamparampam na yan? Ang rule lang naman syempre dito pagalingan sa pagpapapampam, pagbibida-bida, ganon, pabibukid, ganon dapat ang effect nyo dito ha. Kung magugustuhan ka lang din naman ni Carrie, ibida mo na ang sarili mo. Pero syempre, hindi lang dapat kay Carrie, dapat pati na rin sa mga taong mahal niya ha, sa kanyang fam, sa kanyang mga anak. Ang eksena, nasa isang family gathering kayo ng pamilya ni Carrie ha, paano mo mai-impress ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kids? Ayan ha, ang tanong, game na ba kayo? Game na. Okay, let's start with our Cupid number 1. Don, go ahead. Hello, paano ko ba may impress? Para Hindi sa ko akin. alam, tanong ko ngayon sa'yo eh. Hindi. Hindi ko naman totally kailangan talaga magpa-impress sa kanya. Ang kailangan ko lang is pakita kung paano ko talaga siya alagaan, paano ko siya mahalin. Kasi meron ibang tao na nagpapa-impress lang talaga sa una. But ako, ipapakita ko kung sino talaga ako, kung paano ako mag-care sa kanya, paano ako mag-care sa anak niya. And masabi ko na wala yung halong kumbaga kaplastikan, kundi purong tunay na pagmamahal lang, na genuine love ko siyang mamahalin. Kasi ayoko nang parana sa kanya yung pinarana sa kanya ng asawa niya. And hindi talaga ako nananakit ng babae. And gusto ko man, kung sakali man, makabawi ako sa kanya. Makabawi. Makabawi ako, makapag-provide ako sa kanya. Like, ganun, in a good way naman. Hindi naman yung kagaya ng ginawa ng asawa niya nung huli. Ayun, napapa-side smile ang ating Heart Hunter. Para bang, talaga ba? Talaga ba? Parang gano'n ang reaction ni Carrie eh. Anong say mo doon, Carrie? Well, medyo na-impress naman po ako. Pero syempre, nandun po tayo sa part na, talaga ba? Parang medyo mahirap makakuha ulit no, ang tiwala ni Carrie pagdating sa mga ganyang bagay. So magkakaalamanan tayo. Thank you so much, Cupid number 1. Don, how about si Cupid number 2? I rather not say na to impress them. Clingy akong tao, so makikita naman nila agad yon. And sa pagpasok pa lang natin, kunyari, pasok tayo sa gathering, makikita na nila kung gaano ka kasaya. Magkikinang ka sa harapan nila. Tara. Ina. And mahilig kasi ako maglaro, gamer ako, so I can play with your kids. I can entertain them. Kapag kunyari may ginagawa, nasa work ka, I can help with that. Talaga. Anong say ni Carrie dyan? Medyo 50-50 dun sa gamer. Bakit may nakarelasyon ka na mag-gamer? May problema ka ba sa gamer? Kasi yung Pag mga sinabi mo naman magsasaing ako. Magsasaing daw siya. Pag sinabi mo magsasaing, ano say mo doon, Carrie? medyo na-impress naman din po. Kaso nga lang, di ba, syempre nandun pa rin tayo sa we'll see. We'll see. We'll see. Ayan, we'll see pa lang naman mga kapatid. Masyado pang maaga para magdesisyon. Thank you so much. Ayan sa ating mga Cupids. And of course, kay Carrie, maraming salamat ha. At in fairness, ginagalingan talaga ang pagpapa-impress
Yes! Pero ito, bago tayo magpatuloy sa ating matchmaking, magpapakilig pa tayo sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ako, ito, may magpapasiklab din ang kanyang talent dito sa Matchmade booth. Ang Chinese, pero Pinoy at heart. Nako, i-welcome na nga natin, Dennis C! Hello mga kapatid. Hello sa inyo lahat. Hello, Dennis! Hello. Nice to see you again. Nice to see you again. Sabi ko na nga na-meet ko na siya before. Dennis C. Ayan, kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan, ang pagiging isang artist? Okay naman. Masaya. I'm very happy na na-meet kita. Yes, nako, welcome na welcome ka dito sa Matchmade. At syempre, para sa mga hindi nakakaalam, syempre para mas lalong makilala natin si Denin, paano ba nagsimula ang iyong career dito sa pagdating sa music industry? Nag-start ako nung after ko maging board passer sa architecture. 2006 pa yun. Tapos nung wala na akong iniisip na board exam, yun. Nag-write na ako ng songs, sumasali-sali na sa mga contest. Ang tagal na, no? 2006 pa. Kung nagsabi niya, di ko na nga diniin eh. Charot. Okay, so 2006. Pero dun mo palang na-realize na meron ka palang passion sa music. Or even before that pa? Nung high school pa lang kasi ako, yung umiwas ako sa PE. Pumunta ako sa music kasi mas mataas daw bigayan. May lagayan pala dyan, ha? So doon nagsimula na parang mas pina-prioritize mo yung yung music that time. Oo, tapos kasi nung high school days, sikat na sikat yung kantang Line to Heaven. So parang gusto ko maging drummer din, parang ganun lang. And then eventually, nagtuloy-tuloy na, nag-join ka na ng mga competitions. Yun. Tapos, nagsusulat ka na rin ng mga songs mo. Yung biglang nag-i-strike sa sa isip ko, sinusulat ko, tapos nabigyan ako ng opportunity mga around 2010 na. Yeah. 2010 na makapag-release ng original song. Oo. Na pa yun ang goal ko kasi nun, yung CD na maging available sa market. Tapos katabi mo yung sa mga catalog sa yung Astrovision, yung mga katabi mo sila sa Milby. Ay, oo. Alam nyo na kung anong era yun. Charot lang. Oy, pero yung ipaperform mo, yung kakantahin mo today is pinamagatang Wag Mo Na Siyang Balikan. Yes. Grabe naman, title pa lang, ha? Mapanakit. Dinededicate ko yan sa mga Saan? sa Kanino? mga heart hunters na naging sawi. Perfect, no? Wag mo na siyang balikan talaga, girl. Ganon. So, ikaw ba may personal experience ka ba dito sa kanta na to? Actually, ito yung song na na-discover kasi ni Dionela na pinerform ko to sa gig. Tapos sabi niya, may potential daw yung song. Siya raw magpo-produce. So, ayun. Fresh na dating show sa radyo. This is Matchmade. Ito na nga, kanina nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter for today. At syempre, kasama pa rin natin si Dr. Camille. Naku, Doc, ano po ba ang masasabi niyo sa ating mga Heart Hunter, sa ating Heart Hunter at Cupids at this point? Okay, siguro pagdating sa ganitong pagkakataon na sabihin na natin single parent ang ating Heart Hunter, she should take it parang just take it in a slow processing kasi baka mamaya mabigla siya. Yes. Dahil kasi syempre kuminsan ang mga babae masyadong emosyonal, nakakalimutan na sinasabi ko may anak ako, pero kuminsan nakakalimutan natin pag naging emotional tayo, iba na yung naisip natin. And definitely, first things first, you should have an honest conversation. Kung nagsabi si Heart Hunter ng kanyang ng kanyang istorya, sana din na yung kanyang magpipili talagang honest din dun sa mga sinasabi nila. Because sometimes hindi mo rin masasabi kahit nasabihin mo na kaya mong mahalin yung anak ng ibang tao. I really don't know pag nandun na sa pagkakataon na
paano kung gusto magkaroon ng pamilya, ng sarili niyong pamilya? How would you consider the fact na merong naunang mga bata? So, malaking factor din yun. Dahil, sa akin lang, kung si Heart Hunter ay talagang ready na sa ganitong pagkakataon, siguro mas maging positibo rin siya. At the same time, nandun din yung kanyang yung confidence niya na kaya ko to. Hindi yung talagang magbaback out siya na parang pag nakita niyang ganit, ayoko. Parang yung biglang nagdududa siya sa sarili niya na meron pa ba akong asim, di ba? Kung minsan kasi, di ba, pinagduduhan ba't nagkahiwalay kami? Ako ba talaga yung may kasalanan? Or talagang hindi lang ako magustuhin ng ibang mga possible partners, yung mga ganun. At the same time, sana mas maging open yung communication, kasi when you talk to people with all honesty, with all respect and trust, hindi kayo aabot sa punto na magdududa rin kayo sa mga decisions nyo and dispositions. Thank you so much, Doc. Kasi minsan talaga, syempre, yung mga ganyang klaseng sitwasyon na napagdaanan ng isang babae, nagiging na yan eh. It's either maging maingat siya or talagang very sensitive na siya doon sa mga susunod niyang karelasyon. Dahil syempre, lalo na ang bigat-bigat nitong na-experience ni Carrie, di ba, Doc? Oo, totoo yun. At the same time, siguro, kailangan balance rin ng responsibilities. Dahil kasi syempre, kung sabihin natin na may concern ako sa mga anak ko, tapos ngayon, may bago akong partner, sana balanse. Kasi kung minsan doon nagkakaroon ng problema na yung iba, di ba, ultimo anak pinagseselosan. Yes, meron ganyan. Di ba, ang pangit nung gano'n na Oo. magiging gano'n yung relationship. So, dito, balanse lang sa lahat ng bagay. Hindi sobra-sobra, hindi naman din kulang dapat. Ayun, tamang balanse lang daw. According yan kay Doc Camille. Nako, eto na. Magkakaalamanan tayo dahil meron na tayong susunod na challenge at ito ay tinatawag na Song Linggong Pag-ibig. O, diba? More challenge tayo dito, sabi ko sa inyo para mas makapili ang ating Heart Hunter. At yan na nga, alam nyo na yan, sa Song Linggong Pag-ibig, dapat naman, syempre, makapagbigay kayo ng, makapag-dedicate kayo ng song para kay Carrie. Pero syempre, bago nyo kantahin yan, bakit nyo nga ba napili ang song na ito para sa kanya? Let's start with Cupid number 1. Kakanta mo ba? Ayan na. Ay, hindi pala. Yung bibigyan lang ako song. Ang napili kong song para sa kanya is When I Met You. When I Met You, bakit? Bakit yun? Kasi, parang, unang nakita ko sa kanya, siya akala mo, sobrang niyang strong, pero deep inside pala, sobrang soft niya. Parang, Sa chorus. ang niya tingnan, parang hindi mo ma-explain, kumbaga, parang almost perfect. Alam mo, ito si Cupid number 1, ginagalingan talaga. Alam mo, halatang gustong-gusto niya talaga mapili Magkakaalamanan tayo. Ginagalingan niya. So, magkakaalamanan tayo dito sa boses kung talagang handang-handa siya. Let's go. Oo. Kakantahin mo yun. Baka dito niya ako hindi mapili. Lago tayo dyan. Yung chorus. Okay, yung chorus part. Pakinggan natin. Let's Ganda go yun. on. You gave me a reason for my being. Then I love what I'm feeling. 'Cause you gave me the meaning to my life. Yes, I'm gone beyond existing. And it all began when I met you. Pahambol pa Sabi ko na pahambol pa to May boses din naman talaga. Ginagalingan. O, diba? Palakpakan naman natin. Cupid number 1 na si Dawn, si Cupid number 2 magpapatalo ba sa ganyang klaseng challenge? Ano ba yung song na yan? Kaya mo yan. Laban lang. Hindi ko pala kanta siguro Best Part by Daniel Caesar. Okay, sige. Bakit yan ang song na napili mo? Unexpected but special. Short but sweet. Ginagalingan din. Okay, let's hear it. Maybe the first part only. Yeah. The first and the best part also. Okay. You don't know, babe, when you hold me, you kiss me slowly, it's the sweetest thing.
Yun na yan, tapos na. Ikaw naman. Sweet, basta sweet. Binitin mo Pabitin naman muna kami, tayo. Pabitin muna Emmanuel. tayo. Mas maganda kasi kinakanta siya nasa tenge. May ganon. May ganon. Tapos sasabihin ni Carrie, ganon ka close. Sa tenga talaga. Bulong. Pabulong. Ang daray naman. Ako parehas ginagalingan ng ating mga cupids, ha? Talagang feel natin na medyo nahihirapan si Carrie. Carrie, ano say mo dun sa mga songs na yun? Pares naman po may ibubuga. May ibubuga pala kayo para kay Carrie, ha? Nako, mukhang na-enjoy ng ating mga kapatid ang inyong mga pasample dyan, ha? Ito, when we come back, mga kamanchis, huling pulsuhan na tayo sa ating mga kupito. Pagalingan pa rin sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa Palong-Palo at panalong-panalong dating show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. Hello, mga kapatid, and we're back again, and this time, pak talaga ang gigil ng ating mga kupido para mapa-oo ang ating Heart Hunter. At sa ating ang huling challenge, eto na, tawagin natin, nabubulol na ang DJ na to. Nagbubulol yung dila. Eto na nga, tatawagin natin siyang It's a Hima Love You B. Taray! Ang taray naman para sa ating mga Cupid. Ito, situational nang ganap natin dito, ha. Paano kung may isang araw ka para makasama si Carrie? Ano-ano, ha? Ano-ano ang gagawin mo para manumbalik ang paniniwala niya sa love? Wow. Ha? Ready talaga to eh. si Don talaga yung ready yung galawan niya. O sige, Cupid number 1, go ahead. Anong gagawin ko? Ito lang siguro yung isa sa pinaka-the best na gagawin ko sa kanya. Sasama ko siya sa tabi kami ng dagat. And then, pagkikentuhan namin yung about sa life, kung paano namin na-survive, kung ano yung situational namin. And then, nakatingin lang kami sa star na may dalawang, siguro, beer, ganun. Habang pinag-uusapan ng life, di ba sa ganung paraan, parang mas makukuha mo yung tiwala niya. Parang sa ganun, kasi mas magiging komportable siya sa iyo in that way na magkatabi lang kayo sa beach, nag-uusap kayo about sa life, kung paano nyo na handle yung mga bagay-bagay. And then, dun ko ipapasok na huwag siya mawalan ng pag-asa sa love kasi hindi naman lahat same ng naging past relationship niya. Kasi meron din dadating dyan. Malay mo ako na deserve mo pala na i-treat ka na like a princess. So, yun. Ay, okay. Like a princess naman pala. Pero bakit? Pero may alak talaga, no? Wala ka namang balak. Wala naman. Kasi tinukoy mo yung may dalawang beer eh. Kasi sobrang naman, di ba? Dalawang beer lang. Dalawang beer lang. So hanggang dalawa lang. Dalawang Jack Daniels. Joke lang. Joke lang. So wala namang balak. Wala naman. About life. Kasi mas masarap mag-chill, mag-usap ng may... Tamang chill lang. Tama. Tamang chill lang daw. At dun sa way na yon, mas magiging relax siguro, no? Pakiramdam mo na mag-share sa'yo si Carrie. Ayan. At okay, sige. Yan ang sagot ng ating Cupid number 1. Ano naman ang gagawin ng ating Cupid number 2? Dahil narinig ko kanina na lagi siyang busy ngayon, I think wala siyang masyadong time, or hindi ko sinasabi na gusto ko i-date siya kasama yung anak niya. Para hindi lang siya yung kilalanin ko, para din makilala ko ng mga anak niya. Para makita niya din kung komportable sa mga anak niya, doon siya magtitiwala. Kasi nandun yung puso niya. Ako papakita ko lang sa mga anak niya na kaya pa magmahal ng mama niya. Na kaya niya pa magtiwala sa tamang tao naman. Ginagalingan, ha? Anong drinks nyo naman? Anong drinks nyo?
Iced tea at orange juice. Tara! Si Juice lang Kasi daw may sila. bata eh, may Oo, bata. may bata. Rated, Tama. rated G muna tayo. Alright, naku, kanya-kanyang atake, kanya-kanyang sagot ang ating mga Cupids. Pero ito ang tanong, Doc. Ano po ba sa tingin nyo ang mga sagutan ng ating Cupids? Okay. Lagot kayo ngayon. Ino-observe kayo ni Doc. Siguro sa akin dito, sana makonsider ni Kari, no? Love can turn a broken family into a blended one. Wow. Like, kasi di ba, syempre nakaranas na siya ng hindi maganda eh. So, and since may mga bata, so it becomes a blended family. Na nandun yung kasiyahan, at the same time, yung mga possibilities na maging maayos yung pamilya niya. But it takes time. And siguro pagdating sa ganyan, Kari, sa pagpili mo, no, sa nakikita mo na masigasig naman ang ating mga Cupids, you have to be more or less be patient na kasi huwag kang mag-expect ng sobra-sobra kasi baka ma-frustrate ka. At the same time, siguro ang dapat mong tignan dito yung possibility na you have to understand kung bakit medyo kailangan talaga ng panahon para maging maayos ito. But most of all, you have to be kind to yourself. Kasi kung hindi ka maging kind sa sarili mo, baka ang iisipin mo palagi at fault ka. Hindi ka at fault. This is the time and this is the chance na talagang siguro bigyan mo ng pagkakataon na maging masaya ka at pati mga anak mo. Ang ganda na. Thank you very much, Doc. And I think, wag tayong mawalan ng hope talaga sa pag-ibig. Kasi siguro nangyari lang yun, it's just one chapter lang sa book mo, but not necessarily mean na yun na talaga yung magiging buhay mo. Wala ngang permanente sa mundong ito, no? So, natapos yung chapter na yun and panibagong chapter naman ang mabubuksan mo kung sino man ang mapipili mo ngayon sa ating mga Cupids. But ang pinaka-importante is wag kang madadala sa pag-ibig, 'di ba? Dahil nandyan lang yan at pasasaan ba at mahahanap mo rin ang taong kamatch mo. Ayan. At eto na nga ang pinakahihintay natin, Carrie. Sino nga ba ang napili mong kamatch? Ayan ha, pero bago mo sabihin ang pangalan, syempre gusto natin malaman ang rason kung bakit siya ang napili mo. Actually, medyo mahirap pong mamili. Medyo nahihirapan po kasi hindi ko po sure kung karapat-dapat po ba sila parehas. Yun naman pala yun. Parang, kung wala ka mapipili, parang first time to sa history ng matchmade na walang mapipili ang Heart Hunter. But it's your right. Oo, nasa sa'yo yan. Sige, go ahead. Pwede po bang wag bumili? Hindi pa ready. Hindi pa. Siguro po, wala po muna. Wala siyang napili today. Walang Hindi napili. naman po sa may bad records or what. Turo agad. Gusto ko agad naturo ang bad record. I mean, gusto ko lang muna po mag-focus sa mga bata and career. Siguro, yung love, darating din yan. Pero wala kang nakikitaan ng potential dito sa ating dalawang kamatch, dalawang Cupids. Sa potential, meron po. Meron naman. Meron naman Okay. po. Pero yung actually pipiliin po para mag-go with the love na agad, wala pa po. Okay, so sino itong guy na ito na nakikitaan mo ng potential? Siyempre, it's going to be a process kagaya ng sinabi ni Doc dahil hindi talaga madaling proseso Yes. dahil sa napagdaanan mo and I believe na talagang you will take it slowly, no? Bago dumaan doon sa level na mabibigay mo yung sarili mo at yung trust mo 100%, no? So, sino tong Cupid na ito na may potential na mas kilalanin mo pa? Yung tingin niya talaga no? Cupid number 2 po. Cupid number 2! Okay, si Cupid number 2 ang may potential. May potential. Lilinawin natin yon. Sa potential po na, yun siguro po, dahil parang na-impress po ako doon na ilalabas together with the kids. So nakita mo doon yung pagiging sincere niya. Nakilalanin yung mga anak mo. Yes po. Ayun naman, congrats!
Congratulations! Cupid number 2, Emmanuel! And syempre, maraming salamat din sa'yo, ha? Cupid number Opo 1. naman. Thank you. Sorry daw. Pero ano yung unang message mo sa kanilang dalawa? Message ko lang, sana kay Eman, i-treat mo siya ng... Potential pa lang ba? Potential pa lang. Potential pa lang daw. Hindi, kung sakali man. Potential. Pero i-treat kung sakali man, hindi natin masasabi, di ba? Kasi alam naman natin yung mga napagdaanan niya. Huwag na lang natin ulit iparanas sa kanya yung mga ganun trauma. Mas mahalin natin siya. Mas mahalin mo siya pala. O sakali. And then, treat mo siya, pati yung magiging anak niya. Magiging anak niyo, magiging anak mo na rin. Anak niya. Di ba? Potential pa lang daw. Potential pa lang daw. Ikaw naman talaga. Oo. But thank you so much sa ating Thank you Cupid din po, number 1 na si Don. At ano naman kaya ang message ni Carrie sa ating Cupid number 2? And of course, your message, Emmanuel, to Carrie. Thank you sa pagpili ng potential. Siyempre, tulad nga sabi ni Doc, it takes time. And willing ako na sumakay sa gano'n man katagal yun. Handa akong sabayan ka doon. Handa akong tumulong sa'yo. Kung may hardships ka, nandun ako. Ayun. Potential talaga. Potential talaga. Oo. Carrie, message. Ayun, sana may paninindigan ka sa mga words na sinabi mo. Kasi, syempre ako, bilang babae, mabilis maniwala ang mga babae. And then... Huwag mo ko isama dyan. And then, ayun, it takes time, syempre. Willing to wait ka dapat dahil nakita mo naman yung pinagdaanan ko. So, I'll give you a chance. Ay, yun naman pala! Congratulations sa ating Heart Hunter at sa chosen na potential na Cupid. Oh, hindi pa 100% niya nakamatch, ha? Nililinaw natin, which is naiintindihan natin dahil sa mabigat na karanasan at na-experience ng ating Heart Hunter for today. Muli, congratulations! Ayan ha, bonggang congratulations! At dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa ating Heart Hunter, sa Cupids, and of course, Doc Camille, thank you so much sa inyong lahat na sumali at nakinig. Maraming salamat. Abangan ang susunod na episode ng Match Made kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 to 4:30 p.m. Dito lamang yan sa 105.9 True FM. Dito na tayo sa totoo at sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.